Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksiyan. Sa aking one-on-one interview sa bisperas ng kanyang paglipas sa VMMC, dating Pangulong Gloria Arroyo binanata ng Administrasyong Aquino. Na-pre-judge na ako ng bagong administrasyon. Kung masisiraan ako, mukhang magmamagaling siya. Dating Pangulong Arroyo, hindi po pasasan habang ibinabiyahe papuntang VMMC. Byuda ni FPJ na si Susan Roses. Iginiit na tama lang na paharapin sa kaso si Congresswoman Arroyo. Pilipinong nasangkot sa drug trafficking sa China tuluyan ng pinatawan ng parusang kamatayan. Mga kaanak at kaibigan nagluluksa. Sa sports saksi, Romy Garduse, pinaghahandaan na ang kanyang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Antarctica. Sa showbiz saksi, Sam Pinto, hat na hat sa cover ng isang men's magazine. Sulyapan ang pinakabagong klase ng yoga discipline sa Pilipinas kung saan pwede ang pagtalo ng pabaliktad, pagpapatiwarik at paglambitin sa ere. Mga personalidad at programa ng GMA7 at GMA News TV, binigyang parangal sa Anak TV Seal Awards 2011. Bisperas ng kanyang nakatakdang paglipat sa Veterans Memorial Medical Center, eksklusibong nakapanayam ng GMA News si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Narindigan ng dating Pangulong inisente siya sa mga paratang laban sa kanya, sabay buwelta sa umano'y pangungusga sa kanya ng Administrasyong Aquino. Narito ang aking exclusive report. I'm shy. Walang neck support na suot si Congresswoman Gloria Arroyo nang eksklusibo ko siya makapanayam kanina sa Presidential Suite ng St. Luke's Medical Center sa Taguig. Ipinakita pa niya sa akin ang iniwang peklat ng operasyon sa kanyang cervical spine. Hindi pa rin bumabalik sa dating pangangatawan si Ginang Arroyo. Sabi niya sa akin, 43 kilos daw ang kanyang timbang ngayon. Sa kabila nito, maaliwala sa kanyang mukha ng aking makausap. Masayang nakikita namin na nakakatawa na po kayo kumpara dun sa mga imaheng nakita natin yung una. So, kamustahin lang po namin, kamusta na po yung pakiramdam at yung kalusugan niyo po ngayon? Eto, gumagaling na itong operasyon ko. Bagamat, hindi natin alam kung tuluyang hindi na babalik o whether dito sa aking leeg o sa ibang bahagi ng aking mga buto dahil wala pa tayong official diagnosis doon sa sinususpektsyahang metabolic bone disease. Gayman nanatiling palaban ng dating Pangulo at binuweltahan ng Administrasyong Aquino sa pagharang sa kanyang makapagpagamot sa ibang bansa at sa pagsampa ng kasong electoral sabotage laban sa kanya. Doon sa mga kinakaharap niyo, sabi niyo nga pagsubok, sabihin na natin yung mga accusation. Ano ho yung masasabi niyo doon? Ang masasabi ko, Arnold, I have peace of mind dahil malinis ang aking konsyensya. Gaya ng sabi ko, na sa aking pagkapangulo, bukod tanging layunan ko ay maglingkod. Ngayon, na-pre-judge na ako ng bagong administrasyon, gumagamit pa ng demagoguery, para sa ganun ay siraan ako ng tuluyan. Siyempre kasi kung masisiraan ako, mukhang magmamagaling siya. Mukhang magaling siya. So, pero ganun pa man, ako ay naniniwala sa rule of law. Sinisiri ni Ginang Arroyo ang politika sa kasalukuyang administrasyon kung bakit napabayaan ang matatag daw na ekonomiyang iniwan niya nang bumaba siya sa pwesto. Nakakalungkot na yung mga leader natin ngayon mas binibigyan ng pansin ang paninirang puri at black propaganda at prejudgment. Tuloy
yung ating growth rate, yun nga, humihina ang growth rate natin, lumalawak ang kagutuman, lumalawak ang kahirapan. Ayon pa sa dating Pangulo, handa na raw siya sa kanyang paglipat bukas sa Veterans Memorial Medical Center. Bali, konting oras na lang ho tayo ngayon dito at ililipat na ho kayo ng lugar. So, ano naglalaro sa isip niyo po? Yung sinabi na parati ng aking yung parati sinasabi ng aking tatay sa akin, do what is right, do your best, and let God take care of the rest. Ako, I did what was right according to my best lights. Ang bukod tanging layunin ko ay maglingkod sa taong bayan. And I did my best. I think nobody will quarrel with my kasipagan. So, malaki ang aking pananampalataya sa Panginoon. Balak na kanyang kampo na hilingin sa korteng makapagbakasyon sa kanyang bahay ngayong Pasko. Tinanong ko rin ang dating Pangulo tungkol sa kanyang mga apo. May Christmas gift ka na ba doon sa apo mo? Wala pa nga eh. Wala pa. Nagbabrowse nga ako kasi hindi ako pwedeng mag-shopping. So nagbabrowse ako sa internet para tignan ko anong mabibili ko para sa kanila. Wala pa silang mga wish sa'yo. Matapos ang aming panayam, dumating sa presidential suite ng ospital ang kanyang mag-amang sina dating First Gentleman Mike Arroyo at ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. Kasunod ang pahayag ni dating Pangulong Arroyo, sinabi ng palasyo na sana'y naunawaan daw niya na may pananagutan daw sa batas ang lahat at kailangan itong idaan sa maayos na proseso. Mapapanood niyo po ang buong panayam ko kay dating Pangulong Arroyo sa Tonight with Arnold Clavio. Best special episode po bukas alas 10 ng gabi sa GMA News TV Channel 11. Samantala, dapat lang daw harapin ni dating Pangulong Gloria Arroyo mga kaso laban sa kanya. Ayon naman sa byuda ni Fernando Poe Jr. na si Susan Roses. Pinagbigyan naman ng korte ang hiling ng kampo ng dating Pangulo na huwag na sana siyang posasan habang ibinabiyahe papuntang VMMC. Saksi si Jamie Santos. So, ito ay makabubuti para sa lahat. Hindi lamang para sa mga nagsasampa ng demanda o ng reklamo, kung hindi para kay GMA din, para sa pamamagitan ng pamamaraan na naaayon sa batas ay mailagay niya sa wasto ang mga pag-aakala ng karamihan. Alang-alang umano sa katotohanan, tama lang daw na paharapin sa kaso si dating Pangulong Gloria Arroyo. Yan ang binitawang pahayag ni Susan Roses, byuda ng pinakamahigpit na kalaban ni Arroyo noong 2004 presidential elections na si Fernando Poe Jr. Pero ayon kay Roses, dapat daw patas ang proseso. Kaya suportado niyang apong si Brian ang maghain ito ng motion para mag-inhibit si Chief Justice Renato Corona na itinalaga sa pwesto ng dating Pangulo. I joined him. I listened to what he said and the reason behind it. Nararapat lang. Ang matalik na kaibigan naman ni FPJ na si dating Pangulong Joseph Estrada, hindi raw tutol sa hospital arrest kay Arroyo. Kung siya naman ang gagastos eh. Marami naman siyang gagastosin, di ba? Wala lang yung peanuts lang yun. Kanina ay ininspeksyon sa huling pagkakataon ng Pasay RTC Sheriff at PNP ang Presidential Suite sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC na paglilipatan kay Arroyo bukas. Bukod sa seguridad, tiniyak na ayos na ang lahat. Kabilang dumating ng electronic bed ng kampo ni Arroyo. I think it suits the needs of the former president. Pati seguridad sa daraanan ng convoy mula St. Luke's Medical Center sa Taguig planchado na. Gayunman, wala pang tiyak na oras ng paglipat kay Arroyo. Bukod sa mga pulis, sasamahan si Arroyo ni Sheriff Rodelio Buenviaje at mga doktor. That the former president should be secure during the transfer to Veterans Memorial. So Secretary Robredo will be making preparations and making sure that the transfer will be as smooth as possible. Pinagbigyan naman ng korte ang hiling ni Arroyo na wag na siyang posasan dahil hindi naman daw kailangan. If anybody is happy to see her in handcuffs, we should always remember that she holds one of the highest position of the land before, being a former president. It's not the person but the position she occupies before. So let's give her the dignity of her office. Humanitarian consideration daw ito at hindi VIP treatment. Gayunman, nananatili ang utos ng korte na nagbabawal sa kanyang gumamit ng communication devices sa VMMC tulad ng cellphone at laptop. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
At sa ibang balita, itinuloy na ang parusang kamatayan sa Pilipinong nasangkot sa kasong drug trafficking sa China. At bago turukan ng lethal injection ng death row convict, naging emosyonal ang huling paghaharap nila ng kanyang mga mahal sa buhay. Saksi si Sherry Ann Torres. Kanina po, alas 12:30, mga kababayan, in-execute po yung ating kababayan. Meron na pong nakausap ang ating konsulado ng punerarya na tutulong sa pagsasayos po ng katawan ng ating kababayan. Inaasahan po na itong araw na ito, makikita pong muli ng pamilya yung kanilang kapatid. Malungkot na tinuldukan ni Vice President Jejomar Binay ang paghihintay ng mga Pilipino na hanggang sa huli ay umasa na himalang maisasalba ang kababayan nating sinintensyahan ng kamatayan sa China. Tanghali nang dumating siya sa Luzhou City kung saan siya tinrukan ng lethal injection. Ang sentensya sa tangkanyang pagpuslit ng halos 1.5 kilo ng heroin sa Guangxi, China noong September 2008. Hindi na nakasama sa Luzhou City ang kanyang mga kaanak at consular officials ng Pilipinas sa China. Pero bago nito, 2 beses sila nagkaroon ng pagkakataong makausap ang bibitaying kaanak sa kanyang kulungan sa Guilin, Guangxi Province. Ang una nilang pagkikita matapos ang ilang taon, tumagal ng 15 hanggang 20 minuto. Maasa pa po sila na baka po magkaroon ng computation. Pero nung dumating na po yung pare, at dumating na po yung mga ibang sa konsulado, nagkaiyakan na po yung buong pamilya. Naging emosyonal din ang mga kaanak nang dumalo sila sa promulgation kung saan binasahan ng Pilipino ng desisyon ng execution. Pero ang 35 anyos na Pilipino, kalmado raw na tinanggap ang kanyang sentensya. 9:40 nang i-affirm ng korte sa China ang hatol na kamatayan sa naturang Pilipino. Sinundan ito ng pagbibigay naman sa kanya ng ilang minuto para makausap ang kanya mga kaanak sa kahuli-hulihang pagkakataon bago siya dinala sa Luizu kung saan naman isinagawa ang eksekusyon. Ang pangalawa at huling pakikipag-usap ng Pilipino sa kanyang mga mahal sa buhay tumagal ng 30 hanggang 40 minuto. Dito ay muling bumuhos ang luha ng kanyang mga kaanak. Dito na rin binigyan ng last rites at communion ang Pilipino. Sa isang pahayag nitong katapusan ng Nobyembre, ipinaabot ng pamilya ng Pilipino na mabigat ang kanilang pinagdaraanan at ginagawa nila ang lahat pangunahin sa pamamagitan ng dasal para makayanan ang sitwasyon. Hiniling din nila sa media na iwasan muna ang pagkontak sa kanila sa sensitibong panahong ito. Dahil tourist visa ang ginamit patungong China at maituturing na undocumented worker, pamasahin ng kaanak at pag-uwi ng labi lamang ng Pilipino ang maibibigay na tulong ng gobyerno ayon kay Vice President Binay. Inaayos na raw ngayon ng pamahalaan ang mga dokumento para maiuwi na sa Pilipinas ang labi ng binitay nating kababayan. Yung pamilya po ay uuwi na bukas. Ano po? Uuwi na po bukas. Kung hindi man po Martes o Miyerkules, basta't sigurado po sa darating na linggo, dadating po ang bangkay niyan sa ating bansa. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi.